Sa mga bago pa lang na hindi pa alam kung paano ba mag-upgrade ng RAM, sa mga nagdadalawang isip kung mag-upgrade ka ba ng RAM o hindi, so itong video na ito ay para sa inyo. Sa mga hindi nakakaalam kung ano yung ibig sabihin ng RAM, ang RAM ay Random Access Memory. Ibig sabihin, siya yung nag-handle ng mga working data and code habang ginagamit nyo yung inyong laptop or PC. Kung ang laptop or PC mo ay hindi maganda ang performance, lalo na sa editing, gaming, na madalas mag-lag, mag-hang, mag-crash, ang solusyon dyan ay mag-upgrade ka ng RAM. Pero hindi lang din RAM yung solusyon dyan dahil nakadepende pa rin naman yan doon sa specs ng laptop or PC na gamit mo. Kung gaming lang naman ang iyong purpose, ang VRAM mo ay 4GB, then ang RAM mo naman ay 4GB din, maganda na yung 4GB na RAM sa gaming. Pero kung editing, video editing, mahina yung 4GB RAM. Ang kailangan mo mag-upgrade up to 8GB, 16GB or up to 32GB. So, ang After Effects kasi, ang minimum requirement niya sa RAM ay 8GB. So, kailangan ko talaga siyang i-upgrade. Pero ang pinakamaganda ay 32GB. Pero ngayon, in-upgrade ko yung laptop ko sa 16GB. So, 16GB plus 4GB RAM na soldered sa inyong laptop. So, 20 yung aking available RAM. Kung yung gagamitin mo lang naman siya sa Microsoft Office or manonood ng movies or browsing, mas maganda na bumili na lang kayo ng lower specs ng laptop or PC. Around mga 20 or pababa. Unang tanong, paano mo ba malalaman kung compatible ba yung bibilin mong RAM sa inyong laptop or PC? Kung wala ka talagang idea kung ano ba yung compatible na RAM sa inyong PC, ang maganda mong gawin dyan ay mag-search ka sa Google. Ang gagawin mo lang ay i-type yung model ng iyong laptop or PC, i-search mo doon, then makikita mo na doon yung recommended RAM sa iyong laptop or PC. Saan ba ako pwedeng umorder online at paano ko ba malalaman kung legit ba yung store na yon? Okay, so pwede kayo umorder sa Lazada or sa Shopee or any online store. Yung akin kasi, in-order ko siya sa Lazada. Tip ko dyan, unang gagawin nyo, i-check nyo muna or i-review nyo yung store na yon. Check nyo kung maraming comments, then tingnan nyo or basahin nyo yung mga comments nila kung maganda ba yung binibenta ng store na yon. Kasi doon pa lang malalaman mo na kung ano yung feedback ng mga naging customer niya. Second tip ko dyan, kung o-order kayo or gusto nyo legit talaga, yan, tignan nyo yung picture or yung image ng item na yon kung meron ba nakalagay na, for example, Lazada Mall or Shopee Mall, legit yon. Paano mo nga ba malalaman or mabe-verify kung legit ba yung in-order nyo na RAM? Yung akin kasi, ang in-order ko ay Kingston. Then, paano ko siya mabe-verify kung talagang legit ba itong RAM na to? Ang gagawin nyo lang, buksan nyo yung inyong browser, tapos, i-type nyo yung kingston.com, then verify. Tapos ang gagawin nyo, itatype nyo yung nandito sa may box nung RAM ko. Yan. Then makikita nyo dun kung authentic ba or legit ba yung RAM na dineliver sa akin. Once na may lumabas na result sa kingston.com, ibig sabihin legit or genuine yung in-order ninyong RAM. Then may makikita kayong PDF. For more information regarding do sa RAM, i-click nyo lang yon. Yan. So, ibig sabihin, legit or genuine yung RAM na in-order ninyo. Paano ba baklasin yung cover dun sa likod ng laptop? Kung hindi mo alam kung paano baklasin, mas maganda na manood ka sa YouTube ng tutorial kung paano i-remove yung cover sa likod ng laptop mo. Okay? Ang una mo lang gagawin ay i-type mo yung model ng laptop mo sa YouTube kasi iba-ibang design, iba-ibang brand, iba-iba din yung kung paano baklasin yung cover sa likuran ng laptop mo. Ang laptop ko ay Asus 550VX. Yung kanyang RAM slot or yung kanyang hard disk drive slot ay nasa baba lang. So bago ang lahat, gagamit tayo ng screw para maalis yung cover. Then, pag natanggal na natin yung cover, huwag nating kakalimutan na alisin yung battery.
para hindi magkaroon ng short circuit sa inyong laptop. Battery muna yung inaalis. Next, ay ilagay na natin yung RAM na sa 30 degrees angle, then i-press natin yung magkabilang gilid para ma-lock ito sa kanyang slot. Yung left side, makikita nyo, andun yung hard disk drive. Then, ibalik natin yung cover. Tapos, i-screw natin. Then, yung last ay ikabit natin yung battery. Wag na wag niyong kakalimutan na unang aalisin ay ang battery para maiwasan ang short circuit sa inyong laptop. Kung sa tingin mo ay nakatulong itong video na ito para sa'yo at hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, please subscribe to my YouTube channel and ring the bell na rin para updated ka sa mga videos pa na i-upload ko. Kung meron kang comment sa video na ito, comment mo lang sa baba para mabasa ko. Hanggang sa muli, paalam!